masasabi natin na hindi na pwedeng matalo ang Barangay Ginebra mamaya dito sa SMB. Dahil kapag natalo pa Ginebra dito, napakahirap ng sitwasyon nila dahil ito ay best of 5 series lamang. Kung mananalo ang SMB mamaya at ito ay magiging 2-0, ibig niya sabihin kailangan manalo ang Ginebra ng 3 sunod kontra sa SMB para makaabante sa finals. So dito natin makikita kung ano ang gagawing adjustment ng Ginebra. Unang-una, nakita natin sa panig ng Ginebra, maganda depensa nila kay Junmar noong first half, na-limit nila sa 2 points. Pero, noong second half, nakita natin naka 16 points na si Junmar. Okay rin yung depensa nila dito kay Benny Boatwright. Nag-average ito ng 40 points pero 23 lang na-shoot niya ng first game. Pero hindi niya napigilan yung ibang local players, particular na ito si CJ Perez. Nakita natin kahit sino itapat kay CJ Perez, walang maisagot ang Ginebra, maski dito kay Don Trollano. At ang isa pang problema, of course, kapag naglaro na si Terence Romeo. So, tignan natin kung anong gagawing adjustment ni Coach Tim Cone. Sa panig naman ng SMB, kung ikaw ang SMB, ang unang mong gagawin syempre, kung si Terence Romeo makapaglalaro na, kailangan ma-integrate siya dun sa rotation. Pangalawa, mag-practice sila ng free throws. Nakita natin, si Chris Ross, ang daming namitis. Itong si Junmar Fajardo, nag-split rin ng free throws. At isa pa, kapag nakakalamang ang SMB, nakita natin, ilang beses na nangyari yan doon sa game. Lumalamang sila pero nahahabol. Actually, hindi lang dito sa Barangay Ginebra. Maski na pag ibang games ng SMB, usually lumalamang sila pero nahahabol sa bandang huli. So, kinakailangan ngayon ng SMB, kapag nakalamang sila sa Ginebra, ay i-maintain nila ito. Pangalawa, kailangan first quarter pa lang, mabigyan na nila ng oportunidad itong si Junmar Fajardo para maka-score. At syempre, yung iba nilang players kailangan consistent. Napansin natin medyo off night noon si Jericho Cruz. So kung magiging consistent lahat ng players ng SMB, medyo mahihirapan ng Ginebra na manalo. Ayon dito sa mga latest post na lumabas sa social media ay merong 3-team trade na binabalak. Itong TNT Tropang Giga, ang NLEX Road Warriors, at itong Blackwater Bossing. Ang mangyayari daw, si Robert Bolick mapupunta dito sa TNT, itong si Christian David at yung 2024 first round pick ng Blackwater mapupunta sa NLEX. Samantala naman ang Blackwater makukuha si JD Tungkab at itong si Mikey Williams. Itong paglipat ni Robert Bolick dito sa TNT, matagal nang inaasahan yan ever since nung mapunta siya dyan sa NLEX. Ang sabi nga nila, stopover na yung NLEX. At kung makukuha naman ng Road Warriors yung first round pick nitong Blackwater Bossing, plus isasama mo pa itong si Christian David, ang laking bagay niyan dahil yung first round pick ng Blackwater Bossing, malamang baka si Justin Baltasar yan, o kung hindi man si Baltasar, ay ibang high caliber na player. Plus itong si Christian David, nakita na natin yung potential niyan. Yun nga lang, alam natin na nangyayari dito sa NLEX, yung mga top players nila usually sa TNT rin na pupunta. So tignan natin kung gaano katagal dyan. Itong si David. Samantala naman, itong si Mikey Williams at si JD Tungkab. Si Tungkab, magiging magandang addition niya sa Blackwater kung mabibigyan ng playing time. Pero hindi ko makita kung paano tatagal itong si Mikey Williams dito sa Blackwater. Unang-una, saan yan kukuha ng pasweldo dito kay Mikey Williams? Sinabi nga ng Blackwater na kaya hindi sila bumuo ng 3-on-3 team dito sa PBA ay dahil wala silang budget yan. Ano pa kaya dito kay Mikey? Sa ngayon, hindi pa natin natitiyak kung ito si Mikey papayag din na maglaro sa Blackwater. As it is, para mangyari yan, kailangan mapat-sign na in trade nitong TNT, itong si Mikey Williams. Pipirma muna sa TNT kasi terminated na yung contract niya. At kapag nangyari yan, tsaka siya ililipat sa Blackwater. Tignan natin kung mapapa-agree ng TNT itong si Mikey Williams sa ganyang sitwasyon. Kumbiyansa itong Phoenix Fuel Masters na makakabawi sila dito sa Game 2 ng kanilang serye kontra dito sa Magnolia Chicken Templados. 3 points lamang ang lamang nitong Magnolia doon sa first game. At nagawa ng Phoenix na dumikit kahit 11 points lamang ang na-score ng kanilang import na si Jonathan Williams. Inasahan naman natin na magiging mahigpit ang depensa ng Magnolia at nakita nyo naman doon sa final score na low scoring talaga yan at yan ang specialty ng Magnolia. Kung ikaw naman ang Phoenix, ang gagawin mo syempre, kailangan yung nagawa nyo successful na formula doon sa series kontra Meralco, yung pick and roll nitong si Tyler Tio at si Jonathan Williams, iyan din dapat ang gagawin dito kontra sa Magnolia Chicken Templados. Of course, alam natin, iba naman yung sistema nitong Magnolia dito sa Meralco, pero kinakailangan niyang i-employ nitong si Coach Jamaic Jarin para lumakas yung kanilang lineup at yung tsansa na manalo. Kung ikaw naman ang Magnolia,
Ang kinakailangan lang ay maging consistent. Kung ano yung ginawa nyo ng first game, ganyan din ang gagawin dito sa second game. Nakita natin maganda naging contribution sa ibang players. Kahit hindi maraming naka-double figures, understandable naman yun dahil mababa yung score talaga nung game. Pero overall maganda nilaro nito si Calvin Abueva, si Ian Sanggalang, si Mark Baroka at yung iba pa nilang mga players. Hindi naman yata naging seryoso yung naging injury dito kay Paul Lee. So mukhang makapaglalaro to at yung kanyang ankle sprain ay very mild lang. Kung ikaw si Coach Chito Victorero, as much as possible, gusto mo na maka 2-0 ka na kontra dito sa Phoenix. Dahil unang-una, ito ay best of 5. Kapag nakagawa ka na ng 2-0 lead, ang hirap habulin niya dahil ibig sabihin itong Phoenix kailangan talunin ka ng 3 sunod. Kaya kung ikaw naman ito si Coach Jerry ng Phoenix, ang kailangan mong gawin, ma-treat itong game na to na hindi ka na dapat matalo. Must win kumbaga. Dahil kapag ikaw natalo ng 2-0 dito sa Magnolia, mahirap humabol. Dumarami ngayon ang mga teams na interesadong makuha ang serbisyo nitong si Joshua Monson, ang dating number 1 pick. Noong una kasi, ng first few conferences nitong si Monson, marami nagsasabi na siya ay tinatawag na isang disappointment dahil parang ang tagal bago niya makagawa ng tinatawag na malaking tulong doon sa kupunan niya yung Terra Firma. Pero nung na-trade ito dito sa Northport Batangas ay nagkaroon na siya ng tinatawag na talagang magandang resultado sa mga games niya. Hindi pa masyado rin consistent yung scoring pero yung depensa nitong si Monson ay nakatutulong na rin. At nakita rin natin na yung flashes of brilliance sumalabas na. So hindi nakagugulat na mayroong mga teams na interesadong makuha ang serbisyo nito. As it is, pwede siyang i-trade ng Northport kahit saan dyan. Ang tanong na lamang ay kung gagawin nila. Sa ngayon mukhang hindi na pa rin interesado itong SMC na makuha ang serbisyo ni Monson. Dati kasi dahil bilang number 1 pick, maraming teams ang gustong kumuha dyan. Pero dahil nga hindi naging maganda ang nilaro niya sa Terra Firma, parang nawala ng interes ng SMB, Magnolia at Ginebra. Pero yung ibang kupunan katulad ng Phoenix, Rain or Shine, malamang natin itong Converge din. At maski ng MVP group ay gusto pa rin makuha ang nawasabing wingman. Siguro depende pa rin yan kung saan mapupunta si Monson dahil for example, kung mapunta siya doon sa team na talagang bagay yung kanyang laro, baka lalong lumabas yung galing nito. Tandaan natin nung naglaro si Joshua Monson sa PBA D-League, ang taas ng average yan. Usually, mahigit 20 puntos bawat laro ang ginagawa nito. Sa ngayon, dito sa Northport Batangas, nagsishare sila sa scoring ni Arvin Tolentino. Plus, dahil nandiyan na rin to si Alin Bulanadi, maasahan natin talaga na magiging maganda yung front court nitong Northport Batangas. Pero nasa sa kanila na yan kung ite-trade itong si Monson o hindi. And of course, depende na rin yan kung saan manggagaling yung offer at kung sino ang willing na ipalit para sa dating number 1 pick. Shout out kay Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, John Ray Mark Isuela, Michael D, Romeo Conchada, Edia Garcia, kay Joshua Giray, Espeo at Rosales family, JJC Boom, Joseph Pineda, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girlie Baduria, kay Dexter Domer, Donel Santiago, pinabati din natin si Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., John Mark Cantos, si OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Ronald Berbosidad, Rico Olarte, Jonel Alagon, Kagawad Katsakino Dukusing, si Ronald Berbosidad, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, at si Dionisio Mercado.